ng ating balitaan, may paglilinaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang posisyon tungkol sa isyu ng Mindanaoization. Kung ano ito, alamin po natin sa ulat ni Carlo de la Peña. Bilang taga Mindanao, ang nais lamang daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Mindanao ay sana'y tulungan sana sila ng pamahalaan dahil sa matagal na panahon ay napag-iwanan na ito sa mga programa ng gobyerno. Give us a better deal for Mindanao. Well, if you studied history, Mindanao has always been a poor relative vis-a-vis with the entire country. Ang Mindanao noon, the least for so many years, consistently the lowest in getting public funds for our structures. Kaya tayo pinaka-late nag-bloom. And that was the complaint. Ngunit aminado naman ang dating Pangulo na hindi niya inilagay ang interes ng Mindanao nang higit pa sa interes ng buong bansa. When I just be frank with you and everybody here. When I became president, there was never the slightest moment that I was thinking of placing the interest of Mindanao over and above of the entire needs of the entire country. Kung ano lang ang sabihin ng economic planners at ano lang sabihin ng mga Department of Highways and everything, napunahin muna natin ito because I am not as bright as anybody else. Pero kung talaga nais daw ba niya na humiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas, ani Duterte, kung makakasira lang ito, hindi niya ito susuportahan. It has always the dream of some people to be independent. Pero if it causes a rupture in our entire system sa Republika, I will not go for it. I will not, meaning I will not go for a forced carving out Mindanao out of the Philippines. Pagbawi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag nitong adik si Pangulong Bongbong Marcos, isang pagpapakita ng kababaang loob at respeto ng dating Pangulo ayon sa dating tagapagsalita ng palasyo. Si Angel Pastor magbabalita. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug, pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ito ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pulong balitaan kamakailan sa Davao City nang matanong ito patungkol sa hamon nito na magpa-drug test sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating Pangulo, wala daw siyang sinabing drug addict si PBBM. May paliwanag naman ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque sa tila pagkambyo ni Duterte sa kanyang pahayag. Narinig naman talaga natin kung anong sinabi niya sa Davao. Pero ngayong binabawi niya yon, yan ay pahiwatig na ayaw naman niya talaga na magkaroon ng frontal confrontation with the President. Respeto po niya yan dahil alam niyang tapos na ang kanyang termino at iba ng Presidente at kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng Presidente na makaporma na kung paano niya lulutasin yung mga maraming problema ng ating bayan. Sinabi pa ni Roque kaya ito sinabi ni Duterte ay dahil ayaw na niyang makipag-away pa sa Pangulo. Yan po yung pagpapakita na siya ay ayaw makipag-away na tuluyan sa Presidente, na rinirespeto niya, na siya na ngayon ang Presidente, ginagalang niya yan, pero yun nga po, nagbabala siya na mananatili siyang manindigan laban sa pag-amenda ng saligang batas para makinabang ang mga nakaupo sa pwesto ngayon. Ayon kay Roque, kaya naging kalmado na ngayon si Duterte ay dahil nakita niyang wala namang banta sa kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Inday Sara Duterte at wala naman anyang paninira o pagkakait ng pondo at walang immediate threat na ipakukulong ang kanyang anak. Sa akin po, talagang kilala ko namang mag-isip ng ating Presidente. Mahirap po kasing paniwalaan na talagang sasabihin niya, hindi ko sinabi yun, narinig natin lahat yan. Pero ang kanyang pahiwatig, hindi ako nakikipag-away, okay?
Basta wag nyo lang galawin ang aking anak. Cool tayo, kalma lang tayo, okay? Kaugnay naman sa pabago-bagong pahayag ni Duterte, ni Roque kahit paanong sabihin ng dating presidente, wala na anyang epekto ito sa bayan dahil tapos na ang kanyang termino bilang presidente. Pero paliwanag ni Roque, kapag ang nakaupong presidente ay bumabalentong ng pahayag, nagkakaroon anya ito ng kalituhan sa taong bayan, maging sa lahat ng sektor ng ating gobyerno, kasama na ang Kongreso na nagpapatupad ng batas. Samantala sa usapin naman sa International Criminal Court, kaugnay sa all-out war kontra illegal na droga ni dating Pangulong Duterte, ipinaliwanag ni Roque kung bakit kinailangang ideklara ito ni Duterte. Patayan tayo dito. Well, kaya nga po naninindigan ng presidente na hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan dahil unang-una, hindi nila naintindihan yung problema ng droga at kung bakit kinailangan na talaga magdeklara ng gera, all-out war laban sa droga. No? Dahil siguro kung hindi ginawa yun ng dating presidente Duterte, tayo po ay parang naging narco state na at napakadami na pong narco state lalong-lalo dyan sa Latin America at kasama na ang Mexico no na nasa North America no. Dagdag pa ni Roque, napakalaking bagay na mayroong police visibility kahit saan na magsisilbing mensahe na hindi na babalik sa maliligayang araw ang mga nangangalakal sa ipinagbabawal na droga. So parang ang strategiya naman ng gobyerno ngayon ay ubusin yung supply nang magkaroon ng solusyon na itong lantaran na pagkalat ng droga, no? At mukha naman pong epektibo. Kaya lang, ang sinasabi ng marami, parang nawawala na yung takot, no? Doon sa puso ng mga kriminal, yung mga nagtutulak na pinagbabawal na droga kasi parang nabawasan yung police visibility sa ating mga komunidad. Na po, pwede rin naman po. Habang nasa Australia si Pangulo Marcos Jr. ay hindi pinalampas ng iba't ibang grupo ng mga Pilipino at Filipino-Australians na magprotesta laban sa Administrasyong Marcos. Sa isang statement, iginiit ng mga ito na habang nakabalik sa pwesto ang pamilya Marcos, hindi anila dapat kalimutan ang krimeng nagawa ng pamilya nito. Dapat patuloy daw na managot si Marcos sa mga kalupitan na ito sa interes ng hustisya at pananagutan. Nabanggit pa ng grupo na dapat muling buhayin ang investigasyon tungkol sa mga ari-arian na nakuha ng pamilya Marcos sa Australia noong panahon ng rehimen ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bahagian nila ito ng ill-gotten wealth na nakatago at hindi pa nababawi ng mga mamamayang Pilipino. Nagsalita din sila laban sa mga patakaran ni Pangulong Marcos Jr. kabilang ang alyansang militar ng Pilipinas sa Australia at Estados Unidos at ang pagtulak ng charter change. Nakasaad pa sa statement na bilang Filipino-Australians at mga Pilipino na naninirahan, nagtatrabaho o nag-aaral sa Canberra, ang Australian capital ay kanilang binigyang diin na hindi nila tinatanggap si PBBM sa kanilang lungsod. Sa kabilang dako, nagtaas ng banner ang Australian Senator na si Janet Rice na nagsasabing stop the human rights abuses. Habang si Pangulo Marcos ay naghatid ng kanyang talumpati sa harap ng Australian Parliament sa Canberra. Handang magharap sa investigasyon sa Senado kaugnay sa ayuda scam sina Senator J.V. Ejercito at San Juan City Mayor Francis Zamora. Narito ang balita ni Troy Gomez. Hindi ko nga alam minsan, iniisip ko lang, ano bang ginawa ng San Juan para to deserve a leadership like this, no? Panay, vindictiveness, no? Hindi mo maganda yan. And the people of San Juan can attest to that. Maraming takot dahil sila po nakaupo. Asahan na maghaharap sa investigasyon sa Senado ang kilalang magkaribal sa politika kasunod ang pagsiwalat ng umano'y ayuda scam sa San Juan. Sa isang pahayag araw ng Miyerkules ay sinabi ni Mayor Francis Zamora na siyang dumaan sa anumang investigasyon upang patunayan na malinis ang kanyang pangalan at maging ng kanyang administrasyon. Handa naman po kung harapin ang mga paratang na ito. That is why if ever they will invite me to the Senate, I will go there. Because I have nothing to hide. Bagamat bukas dito si Senador J.V. Ejercito na siyang nagbisto sa ani kababalaghan sa tupad program sa nasabing lungsod, ay pakiusap niya nitong Huwebes kay Zamora na wag nang idamay ang mga mamamayan. Ang apila ko lang, sana kami na lang mag-abangayan sa politika. Ang kawawa yung tao no? Yun ang hindi ko talaga matiis dahil every time magsasalita ako, binabawian naman yung mga tao, yung maliliit.
Ayon kay Senator JV, nadadamay ang mga mamamayan sa San Juan dahil sa pagiging vindictive ni Zamora kung saan ang mga di kaalyado sa politika ay hindi binibigyan ng pansin. Tumanggap din anya ng kickback mula sa mga ayuda ang mga kaalyadong opisyal ni Zamora. Basta hindi iba lang talaga ang pamamalakad ngayon. Makabagong San Juan daw. Maganda sana kung yung nagbago for the better eh. Mukhang nag-iba yung kultura. Kaugnay nito ay sinabi naman ni Ejercito na may mga testigong naglakas ng loob na sumalang sa investigasyon sa Senado para patunayan ang umano'y ayuda scam. Ang investigasyon sa ayuda scam sa Senado ay pangungunahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Halos 1.5 years, hindi kami makapasok sa San Juan. No? Hindi kami pinahiram ng mga facilities dahil gusto rin namin magbigay ng tupad or AIX. Ako, pati si Senator Jinggoy, Inver Senator Grace po, nakatingin din. Hindi ho kami makapasok. So nagawa namin ng paraan late last year doon na lang po sa bahay namin at sa isa pang lugar na nakapagbigay kami finally ng tupad and AIX. Doon namin narinig, doon ko uy, meron palang ganitong nangyayaring kababalagan. Ang sabi ng mga beneficiary, ay, buti ho sa inyo, buo. Yun ang sinabi, buti po sa inyo, buo nakukuha. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na kanila nang na-recover ngayong Webes ang official Facebook page ng tanggapan na na-hack nitong nakarang araw. Sa isang post, alas 5:45 ng umaga nang ganap na nabawi ng ahensya ang full access sa kanilang official Facebook page. Sinabi ni PCG spokesperson Armando Barilo sa kanilang pagkipagtulungan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng DICT, kanilang natuklasan at naalis ang tatlong hackers na may Facebook names na Fatima Hassan, Murat Kansu at Vicky Bates. Sa pamamagitan ng malware, nagawang mapasok umano ng tatlong security ng kanilang FB page. Nito Lunes, inanunsyo ng PCG na nahack ang kanilang FB page kung saan may nagpo-post ng short video.